Paano ba naman? Pati nga tayo mga pastor, nalilito na rin, di ba? Kasi nga naman, pare-pareho nga tayong gumagamit ng verses sa Bible. Pero iba-iba naman ang interpretation natin. Imagine mo, iisang relihiyon, iba-ibang aral, iba-ibang turo. Talagang pati members natin malilito na. Pero alam mo, ngayon naiintindihan ko na kung bakit eh. Naging maliwanag na sa akin. Kasi, ang sugo ng Diyos lang ang tanging makakapangaral ng tunay at dalisay na aral ng Diyos. Kaya pala lumilipat yung mga members natin, no? Naghahanap sila ng tunay na reliyon na hindi naman natin mabibigay kasi kahit yung konkretong aral nga, hindi natin maipaliwanag sa kanila para makumbinsi sila na wag na umalis sa reliyon natin. Ang galing, diba? Napakamahiwaga ng pamamaraan ng Diyos. Hindi ko akalain na dito pa tayo matatawag. Dito kung saan natin inaayawan noon pa. Nato, natagpuan na natin ang tunay na Diyos at ang tunay na pamamaraan ng pagsamba sa Kanya dito sa loob ng Iglesia ni Cristo. Hindi natin kayang tanggihan ng pagliligtas at tawag ng Diyos, di ba? Yung kabutihan niya, yung mga biyaya niya. Isipin ba naman tayo para tanggihan pa yung ganung mga oportunidad, yung mga pagkakataon ibinibigay pa niya sa atin. Napakabait ng Diyos. Hindi niya hinayaan na manatili tayo sa maling pananampalataya. Hindi ko rin nakakalain na sabay pa tayo matatawag dito sa loob ng Iglesia ni Cristo sa parehong panahon, pero sa magkaibang paraan at magkaibang pagkakataon. Kaya lalo natin ibubuhos ang buhay natin at lakas sa paglilingkod sa Diyos, ha? Higit pa nung panahong mga pastor tayo sa maling pananampalataya. Oo naman, Marie. Lalo pa natin pag-igihan yung paglilingkod natin sa ating Panginoon at sa ating Panginoon sa Kristo. Huwag na natin sayangin ang panahon na natitira sa ating buhay. Si Andrea, ang anak natin, lalakig natin siya sa tapat at tunay na paglilingkod sa Diyos, ha? Oo naman, Marie. Sa bahay na ito? Dali lang naman po. Sister Ned, Sister Tess, Huwag niyo na nga kaming matawag-tawag na sister. Wala na kayong karapatan pa sa bahay na ito. Mga iglesia! Uminahon po kayo! Uminahon po kayo! Mag-usap-usap po tayo! Umalis na kasi kayo sa bahay na ito na pangmamaari ng Messiah Church Ministry. Pinapatira lang kasi kayo dito. Ang kapal naman ng mukha ninyo para tumira pa sa bahay na ito? Bakit? Kayo pa bang pastor namin? Ha? Mga iglesia? Opo, sige po. Wala pong problema. Aalis po kami. Bigyan niyo lang kami ng kaunting panahon. Pagbigyan niyo naman po kami. Ngayon na! Umalis na kayo! Layas na! Umalis na kayo! Hindi naman po kasi ganun kadali mag-impake. Bigyan niyo lang po kami ng kahit kaunting panahon po. Ngayon na! Mag-impake na! Layas na! At wala kayong mga gamit na dadalhin, kundi damit nyo lang dahil lahat ng mga gamit na nandito, pagmamay-ari ng Messiah Church Ministry. Layas na! Sige na, Aalis po kami. Aalis po kami ngayon din. Makikita niyo po ng inyong mga mata sa harap niyo, aalis po kami. Pero meron lang po kaming ipapakiusap, maaari po ba? Papakiusap ko lang po. Hanapin niyo po ang tunay na relihiyon. Huwag po kayong manatili sa mali. Dito po kayo magsaliksik sa Iglesia ni Cristo. Dahil dito po tayo maliligtas. Ito po ang magiging kaligtasan natin sa araw ng paghuhukom. Mahal ko po kayo. Naging pastor niyo din po ako dati, di ba?
Simula pa po nung simula, wala naman po akong ibang hinangad, kundi mailapit kayo sa Diyos. Subukan niyo lang po makinig sa Iglesia ni Cristo. Yun lang po ang hinihingi ko na dumating ang araw na magkakasama-sama tayo, magkikita-kita po tayo sa bayang banal sa araw ng paghuhukom. Mami, Daddy, paano na po yan? Saan na po tayo pupunta? Saan na po tayo titira? Anak, Ang Diyos nang bahala sa atin. Hindi tayo pababayaan ng Diyos. Panghawak lang tayo sa magagawa ng Panginoon. Lalo na sa mga ganitong pagsubok sa pananampalataya. Ngayon pa ba tayo matatakot? Ngayong tunay na tayong hinirang ng Diyos at tinawag sa tunay na pagsamba. Dahil sa panahon ng bagabag at kaguluhan, ikukubli at isisilong tayo ng Diyos sa kanyang templo.